Okay, so dita magdugay, menindog ta itong abrihan ng mga atong basahon ng naadya sa screen, pero di ka kay klaro, pwede ba na sa Bible ninyo tanawon. Romans chapter 5, gikan sa 6, doon na pa na iba na siya. Padayon ta sa itong study in the book of Romans. Ako ipahibalos mo ko sa ako mismo, dako kayo akong kalipay nga nagtuon tani tungod kay daghan nga kung nahibalan ani niya, so wala pa na ako mahibali nga di pa ko pastor. So mauna nga ato lang i-enjoy ning pulong si Ginoo, iya man ni si Ginoo. So kinahanglan mag-enjoy ta, makaton ta ning pulong si Ginoo. Doon ay mga gi-underscore na ko diha, mauna ang doon ay mga emphasis ana in the process. So Romans chapter 5, kamoy basa ni verse 6, ready, read. Verse 7, go. Verse 8, go. Okay, kanang 8, ana yung 8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. For us. Manana siya, ato underscore ko ng for us diya. Verse 9, go. Verse 10, go. Verse 11, go. Okay, mag-abot-tamahan naman langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa nahimo gahapon adlaw amahan, bisan sa pag-distribute of tracts, bisan Ginoo sa soul winning sa choir, nakasave sila 13 souls. Salamat kay Ginoo. Salamat amahan sa matag usan nag-participate sa paghatag og mga tracts amahan. Amo sang pasalamatan ikaw Ginoo sa anindot kay namo nga pagtulunan sa Sunday school, bahin sa salvation, bisan Ginoo sa maanindot nga awit sa choir nga naandam ang among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Umahan mo langit nun among pangamuyo kanimo niini nga taknaa tagaig gahom ang imong pulong, kinimong ulipon nga way kahibalo, taga isusulti, akong ipangamuyo amahan nga tanan equipment din hi Lord nga mong gamit, proteksyon ni amahan, o tabuni kami, bililhon mong dugo, bisan kini entire building amahan, nga dili kami maduol sa among kaaway, o abuga ang mga evil spirits, nga dili makaistorbo namo bisan ang devil Ginoo ipalayo nga reklamo amahan. Dios nga langit nun, taga-igahom ang imong pulong karon, nga imong pulong amahan matagaan yun og pagtagad og matagaag conviction ang matag usa sa imong pulong amahan. Kini among pagampo pangaliw po kanimo, gisalig namo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal man luwas. Amen. Okay, so siguro akong balikon pag istorya dire nga kaning book of Romans, lisod ni siya tunan kay gi-address ni sa mga Romans unya mga negosyante, minugbo ba ang pagsulti ni Paul. Muna nga it's not advisable nga labi na og bag-o ka nga nagtuon sa pulong si Ginoo. It's not advisable nga dili ka mo diretso sa book of Romans unless na imo tudlo nimo. So kanang mga bag-o ang imong tun-an gyud basahon book of John. Book of John. Okay, so mao ni ang atong inyong basa yon dire. Kaysa diha nga kita wala pay kusog, na kaysa diha nga kita wala pay kusog, sa tukma nga panahon si Kristo namatay alang sa mga dili Diyos nun. Dili Diyos nun. Verse 7,
Ingon rin, kay talagsaon alang sa usa ka matarong nga tao nga ang usa magpakamatay. Apan, basin pa, alang sa usa ka maayo nga tao, may pipila nga mangahas sa pagpakamatay. Verse 8, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Verse 9, kay mas labaw pa ingon nga karon gipakamatarong na pinaagi sa iyang dugo. Kita maluwas gikan sa kapungot pinaagi kaniya. Verse 10, kay kon sa diha nga kita mga kaaway pa, kita gipasig-uli ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Mas labaw pa ingon nga napasig-uli na kita maluwas pinaagi sa iyang kinabuhi. Verse 11, o dili lamang sa ingon apan kita usab nalipay diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa kangkinsa kita karon nakadawat sa pagbayad sa sala. So ang ato mensahe karon naguluhan ni siya og He did it all for me. Iyan ang gihimo ang tanan alang kanimo ug alang kanako. Muna to mensahe karon, He did it all for me. Now, kani nga passage of the scripture medyo ni sa dagkong mountaintop passages din sa pulong sa Dios. Sama anang Isaiah 53. Kanang Isaiah 53 mao na ang prophecy sa kamatayon ni Jesus Christ. Sama anang Psalm 23. Mao na ang gisulti sa mga salmista nga wala gyoy usa kinsa naghimog maayo. Kanang Hebrews 11 naghisgot na bahin sa pagtuo. Kanang Philippians 4 naghisgot na bahin sa provision sa Ginoo. Kanang John 3 naghisgot na sa tao nga kinahanglan mataho kapag-usab. Mao ni mga great mountain top passages nga naa sa pulong sa Dios. Now, kana akong gimension dinhe mao ni ang among the greatest in the Word of God. Now, all these passages that I have mentioned as well as others have long brought comfort to the hearts of men. So, kani mga bersikuloha naghatag ni og kalipay sa mga kasing-kasing sa tao. In this passage, kani atong gibasa karon, atong makita din ni si Apostle Paul nga iya habang gikanunay pagsulti ang kaayuhan nga maangko nato isip anak sa Dios. Now, kani nga bersikulo naghatag ni og simple kayo nga great provisions nga moabot sa atong kinabuhi tungod ni sa kamatayon ni Ginoong Hesus. And by virtue of our placing our faith in the blood of Jesus Christ for salvation. Akong ibalikon sa pagsultis matag usa nga kita dinhi dili gyud ta malimot basta kaluwasan dugo gyud ni Jesus Christ ang atong isulti. Kaning bersikulo yung atong ibasa karon nagsulti na nato unsa ta? What we are kung wala ang Ginoo. What He did for us, unsay gihimo niya kanato, o what we have because of His sacrifice. So, I want to draw your attention to verse 8, atong gibasa ganiha sa verse 8. And the last phrase of that verse, then look at the last two words. Ang last two words dito is for us.
para nimo, para nato. So, kaning duha ka mga pulong, mo sum up ni sa content of this message. Sa sulod ang mensahe, as the Lord give me liberty, samtang ang Ginoo tagaan kagawasan ining kahaponon, I would like to preach for a while sa hunang-huna kaning title sa atong gisulti kaniya, He did it all for me. He did it all for me. Number one, the sinner's pitiful condition. Ang kahimtang makaluluoy sa usa ka makasasala. The sinner's pitiful condition. Now, in these 5 verses, 6 to 10, si Paul nagsulti nato sa kahimtang sa tao nga masum up nimo sa upat ka descriptive terms. Upat ka descriptive terms. Sa verse 6, mabasa na to diha nga ang tao without strength, walay kusog. Verse 6 gihapon gibutang dito nga ungodly. Then sa verse 8 na dito gibutang sinner. Muna ang descriptive terms sa kahimtang sa tao. So, without strength, ungodly, sinner, then sa verse 10, enemies, mga kaaway ta sa Ginoo. Kaning upat ka terms ani naghulagoy ni sa kahimtang sa tanang mga tao apil ko niadtong panahon nga wala ta masave. Kung wala pa ka masave, kaning upat ka terms ani naghulagoy ni sa kondisyon sa tao wala pa masave. Mauni ang paghulagway sa Ginoo sa usa ka tao apart from him. Kung wala ka masave pinaagi sa dugo ni Jesus Christ. Part A. Yun ito, the sinner is a weak man. Ang usa ka makasasala, huyang siya nga tao. Yun ito, sa verse 6, without strength. Without strength. Nag-carry ni, this carries the idea of being powerless. Walay gahumba. So, it speaks of people who are utterly helpless with no means of escape. Nagsultinis bahin sa mga katawhan kinsa wala bagay makatabang nila o wala bagay laing paagi nga maka-escape sila, maka-eskapar ba. The idea is that the lost sinner stands before God with absolutely no ability to change what he is. Muna ang tao. So, absolute ba? Hingpit ba yun nga wa siya ability nga muutro siya ang kaugalingon. We are powerless to escape sin. Ang tao nga dili pa save, gawas nga weak siya, wala siya gahom nga maka-iskapar sa sala, wala siya gahom maka-iskapar sa kamatayon, wala siya gahom nga musukol sa devil, wala siya gahom nga makapahimuot sa Ginoo in any way. The whole essence of this statement is that man is unable to change his sinful nature by his own effort. By his own effort. So, makaingon ta, he is totally without strength and weakened by his sins. Monang tao, the sinner is a weak man. Part B. The sinner is a wicked man. The sinner is a wicked man. Ingon dito sa verse 6, ungodly. Ungodly. This word refers to those who without reverence for or fear of God. So kanang ungodly, pulong na nga nagpasabot natong kinsa wala ko'y pagtahod sa Ginoo, walay kahadlok sa Ginoo. It literally means to live your life as if God did not exist. Mauna na ambot pasabot na nga ang tao nagkinabuhi sama nga ang Dios, sama nga walay Dios, sama nga walay Dios. Because we are helpless to change our sinful nature, because the unsaved are helpless to change their sinful nature, we live our lives that we please
without regard for God. Nagkinabuhi na sila, nagkinabuhi ang tao nga bisag unsa lang iyang mahimo ba, dili gyud siya makapahimuot sa Ginoo. Di gyud siya, wala gyud mohatag sa consideration sa Ginoo, or wala siya maghatag anig mga regard sa iyang balaod. Wala siya maghatag og regard sa kabubuton sa Dios. To be ungodly does not mean that one must wallow in sin. To be ungodly, dili bot pasabot na nga usa ka tawo mulunang gyud siya sa sala. Tungod kay the unsaved church member. Balik ko na ko ha. The unsaved church member is just as godless as Adolf Hitler. So ingon na siya. Mauna bitaw dinhi sa atong grupo. Kanunay ginang natong i-challenge. Are you saved? Are you saved? Are you saved? Tungod kay daghang mga kasimbahanan karon nga nagtudlo ko aning Book of Romans, makaingon yung ko nga daghan na dieng nagsimba nga dili saved. Daghan ay nagsimba nga dili saved. So, the unsaved church member is just as godless as Adolf Hitler. Kabalo man kan ni Adolf Hitler, 6 million Jews ang ipatay niya. When a person refuses to bow before the Lord in salvation, he is essentially setting himself up as his own God. Kung usa ka tao ba mo dumili siya pagyukbo at ubangan sa Ginoo sa iyang kaluwasan, sama ra nga gipahamutang niya iyang kaugalingon nga siya ang Dios sa iyang kaugalingon. Therefore, he does as he pleases, maghimo siya kung sa iyang gusto. He worships himself without any regard to the true God. Hence, he is godless. He is a practical atheist. Practical atheist. C. The sinner is a wayward man. The sinner is a wayward man. Sinners, the word means to miss the mark. To miss the mark. Kanini ang atong gisulti din nga to miss the mark, nagdala ni sa idea, sama anang archer, kanang archer bitaw, nga kanang archer, mututok yun na niya nga maigo, mabullseye niya ang iyahang giimingan to the best of his ability. Munang archer. Pag-shoot niya sa iyang arrow, then missing niya, wala siya makaigo sa iyang target. Wala siya sa maigo sa target. It pictures man as he tries and falls his way through life. Maunay hulagway sa tao. Now, no matter how good man tries to be, he can never be good enough. He can never be good enough. Though he may aim high and set high standards, he always falls short of God's standard. Ang standard sa Ginoo, for example, taman dire, kitang tao, tama na kita dire. Di kita makakuha sa standard sa Ginoo. Man always misses the mark. Man kanunay gunang ma-miss niya ang mark. This is why attempting to get to heaven by good works will never work. Will never work. Man can never be good enough to get himself to God. No matter how close he comes, he will always fall short. To be almost right is to be forever wrong. Balik ko na ko ha. To be almost right is to be forever wrong. Part D. The sinner is a warlike man. Ano siya? The sinner is a warlike man. Ingon dito sa verse 10, enemies, the word means an adversary. Kaaway ba? Kaaway. Now, basically,
What the Bible is telling us is that when we are lost, dili pa ka-save, we are in a devil's camp. Balik ko na ko. Niadtong panahon nga, ingon ni, ang Biblia nagsulti nato nga, niadtong panahon nga dili pa ka-save, you are lost. Naata sa kampo sa devil. You are in the devil's camp. We are opposed to God, and we are the enemy of God. Kaaway tas Ginoo. No matter how much man may talk of loving the Lord, isang pag nagsulti ka nga gihigugma gud nimo ang Ginoo, if that man is unsaved, kung kanang tawhana dili saved, he is a liar. Baka ko na siya. God says the lost are his enemies. Ingon ang Ginoo, kanang mga tao nga dili saved, iyan ang kaaway. I hope you can see that people apart from Jesus Christ are in a hopeless situation. Balik ko na ko, ha? I hope you can see that people apart from Jesus Christ are in a hopeless situation. Number 2, the Savior's priceless compassion. Ang walay presyong kaluoy sa manluluwas. The Savior's priceless compassion. Mao na atong ikaduha nga punto. Part A, the superiority of His compassion. Ang pagka-superior, pagkataas sa iyang kaluoy. Si Paul nagsulti nato nga ingon dito sa atong gibasa kaniya, gamay ra biya ang mga tao nining kinabuhia nga magpakamatay sa laing tao. Nga ingon dito, Paul tells us that there are a few people in life that men might die for. Who would those persons be in your own life? Kinsa man mga tawhana diha sa mong kinabuhi? Siguro kanang tao nga magpakamatay, siguro mao na ang mga inahan, mao siguro ng imong amahan, siguro mao na ang imong bana, o mao na imong asawa, or siguro anak nga lalaki o anak ng babae, or even a few very close friends. If you really take the time to think it through, kung tagaan yun na ito, panahon ba nga mahunahuna at ane, there are probably only a very few people for whom you would give your life without a moment's hesitation. Gamay ra gyud kaayong tao nga magpakamatay ug nga kana bang wala gyud kay pagduda ba, wala pa kay hesitation ba nga magpakamatay ta. Gamay ra kaayong mga klases tao. Okay. Imagine, you can follow that. Imagine you are eating a meal in a restaurant with your son. When suddenly a gunman enters the place and begins shooting people all around you, what is your immediate response? So, kung sa mga imong immediate response, siguro mo tago ka sa lamisa. Siguro mo tago ka sa ilalom sa lamisa. Or musulay ka pag gawas siguro. Musulay ka pag pagawas. Or attempt siguro ka overpower atong namusil. Sukol ka ba? Or somehow proteksyonan imong anak. Imong anak. Now, doon ay usa ka tawo ang iyang ngalan, James F. Kidd. James F. Kidd ang iyang ngalan. Taga-Wheaton ni Illinois. Makaingon siya, sayon ramang kaayo ang pagtubag ang pangutanaa. Abi ni maingon ani ni siyang nahitabo. Kani si James Kidd nagbisita ni sa iyang anak nga nagtrabaho dito sa Fort Bragg. Sa Fort Bragg nagtrabaho dito sa Illinois. Now, pagkumanan na, niadto sila sa atong nearby Italian restaurant aron mangaon sila dito.
Samtang tuwa sila dito na ngaon, dunay gunman ni sulod dito sa building, then nagsugod og pamusil dingadto sa mga customer. Now, when it was over, kung nahuman na to, pagkahuman niya pamusil, 11 katao ang nangamatay. 11 katao ang nangamatay, including James Kidd. Apel si James Kidd. Now, when the shooting started, abi nimo kato si James Kidd, iyang gigamit ang iyang kaugalingong lawas nga masalipdan ang iyahang anak sa mga bala. So, and he himself had died from a gunshot wound to the back. So, namatay siya kay naigo siya sa bala diri sa likod. So, later, ingon niyang asawa, ingon niyang asawa, kani siya is a good man, a father, a good father, and a good husband. He died saving his son. Ngayon siya, what more can you say? Manay-ingon niya. Okay. Another true story involves two miners who were trapped in a cave-in. Dito sila alam sa yuta, siguro nalunod tong yuta, ning cave-in tong yuta, then they were trapped, katungduhan na trap sila dito sa ilalom, dito sa mina. Now, duha lang ang ilang oxygen mask, 20 katao, duha ilang oxygen mask. Pero ang usaan nila damage, but one was damaged. So, only one of these men would be able to get out alive. So, one of the miners, a single man, ulitaw siya, mauto siya ang naatong maayong oxygen mask. Mauto siya ang naatong maayong oxygen mask. Sabi nimo, iyang gihatag ang iyang good mask, atong mask niya sa iyang kauban nga miner, ingon siya nga, ako ni kuha ni, here, you take it. Kay ikaw na kay asawa, na kay mga anak. Ako lamang ko, ulitaw man ko, I don't have anybody. I can go, I can die. Ikaw, kinahanglan yung kamulihok, madto ka sa taas, aron mabuhi ka. So, ingon na ang nahitabo ato. Now, makita siguro nakadungog pud tag mga sugilanon sa mga sundalo kinsa gihatag nila ang ilang kaugalingong kinabuhi sa ilang mga kauban. Maybe doon ay mga hitabo sa una ba nga ang ilang patrol car gilabay og hand grenade. Pag labay og hand grenade na didto gyud na hagbong dito sa ilang tunga. Abi nimo no, usa ka soldado adto gihap-an niya ang hand grenade. Paghapa niya sa grenade, nimbuto, dito na blast ang tibok hand grenade sa iyahang lawas. So, he will be thrown into pieces, nagkagihay-gihay siya, but the rest of the men, buhi. Nangabuhi. Itong ubang mga kauban niya. So, atong masabtan nini nga kaning mga example nga akong gisulti ninyo, mga example ni of rare courage and sacrifice. However, they all have one common theme. They demonstrate their human capacity to give themselves for the sake of those we love. For the sake of those he loved. Siguro pamilya, siguro friends, siguro fellow soldiers are one thing. But can you imagine giving your life for an enemy? Maka-imagine baka nga gihatag nimo ang imong kinabuhi sa imong kaaway. Sa imong kaaway.
Human life has its limits. Ang kinabuhi sa tao, doon ay limit ni. Mapasalamat lang ta. Tungod kay ang gugma sa Dios, why limit? The love of God does not. Verse 6 tell us that this is exactly what Jesus did. He did not die for the good, but died for the ungodly. Mao na ang gihimo ni Jesus Christ. Part B, the statement of His compassion. Ang panultihon sa iyang kaluoy. Notice how the love of God transcended anything humanity is able to produce. He put His great love, iyang gibutang ang iyang dakong gugma, on display when Jesus Christ died for those who were yet sinners. Who were yet sinners. Imong tanawon siya, while we were still weak, samtang kita huyang pa kayo, samtang kita makasala pa, samtang kita misukol pa sa Ginoo, samtang kita nakig-away pa sa Ginoo, warlike, Jesus died for us. He did not die for His friends. He died for His enemies. Mauna ang gihimo ni Jesus Christ. He did not die for people who love Him. Wala siya nagpakamatay na itong tao nga na kinsa na higugma niya apan nagpakamatay siya sa matag tao kinsa gusto mo lansang niya dito sa cross. He died for the very people who had crucified Him. He died for the ungodly. That is the statement of His compassion. Number 3, the saint's precious conversion. Kung masave ka, mauna ni ang mahitabo nimo. The saint's precious conviction. Akong balikon pagsulti din ng usa ka dinhi sa pulong sa Dios, ang usa ka tawo nga saved gitawag na kag saint, gitawag na kag santos. Sa ubang denomination, matawag kag santos kung dunay mga pronouncement sa papa. Pero dinhi sa pulong sa Dios, anybody who is saved gitawag na kag saint. So, mauni ang the saint's precious conversion. Mauni. Number A, our position. Ang our position is we are justified. We are justified. Ato naman na cover ning pulunga sa previous mga messages nato. But basically, the word means to declare a person not guilty. Mauna naa siya ang atong posisyon. Ikaw nga na-save ka, your position is justified. Gideclare na ka sa Ginoo nga dili ka guilty. Ang our protection is saved from wrath. Naluwas ta gikan sa kapungot sa Ginoo. Because we are in Jesus, we are protected from the wrath of God. Simply stated, no child of God need ever fear dying. Need ever fear going to hell. Jesus has already paid the price and quenched the wrath of God toward those who believe in Him. So, punsi our peace, mauna ang nahitabo sa usa ka save. Our peace. Ingon din na-reconcile na ta, napasig-uli na ta. The word means to take enemies and make them into friends. Amigo na ta. No longer are we in opposition to God. We have been brought together through the blood of Jesus Christ. God has called a truce. Ang Ginoo nagtawag siya nga doon na tay kalinaw, dayon iyang put away, iyang gilabay na katong battle flag. Wa na battle flag. So, we are no longer fighting. We are no longer fighting.
but we are at peace with God. D, our preservation. Our preservation, saved by His life. Saved by His life. Kanang His dia, capital H. Jesus na. Saved by His life. Mauna atong preservation. These words tell us that Jesus is alive this afternoon. Kaning pulunga, mauna ang gisulti ni Paul nga si Ginoong Hesus, at this point in time, buhi siya. Buhi siya. This has nothing to do with the life He lived here on earth. It has everything to do with the life He lives in heaven. Karong panahon na si Ginoong Hesus, He is our advocate. He is our advocate, 1 John 2, 1-2. Number 2, He is our intercessor. Hebrews 7:25. So tuwa siya karon dito sa langit in the right hand of the Father. Mauna ang atong abogado. Mauna ang nag-intercede nato kita nga mga saved. So pa dito sa langit na ay manlalaban ta dito sa langit. Our praise with joy in God. Nagakalipay kita diha sa Ginoo. That is because these things are true. Tungod kay kini mga butang nga tinuod, because we are saved and secure in our salvation, balik ko na ko ha, kita nga na saved, sigurado ni atong kaluwasan. Secured ni atong kaluwasan, and we are filled with praise to the King. Nga dapat puno ta sa atong pagdaig sa atong hari. My friends, if there was ever a reason to praise the Lord, God has given it to you today through His Word. Through His Word. This may be difficult days to you. Karong mga panahon na basig doon na mga adlaw na lisod ta ba as a believer. We may feel that there is no real reason to praise the Lord today. However, if you are saved, then you have all the reason you need to praise the Lord. Madaigo na itong maayo ang Ginoo. If our privilege, given the atonement, kani nga praise, nagpahinumdum ni nato that we have been made one with God. Balik ko na ko. This praise reminds us that we have been made one with God. Think of it, atong old natong nature, atong dili ta saved, we are lost, we are hell-bound sinners, have been brought into a personal relationship with God of heaven. Mauni ang privilege na to. Nangalang ha, old nature na to, tungod kay makasasala ta, kita hell-bound sinners, pero tungod sa atong faith sa Ginoo, then doon na tayo personal relationship with the God of heaven. Ginoo sa langit. It is not just any relationship. Dili lang ni ordinaryo nga relationship nato sa Ginoo, but that of a father and child relationship. Mao ni atong relasyon sa Ginoo, mao ni atong privilege. So, we had been brought nigh to God, gidalata nga napaduol ta sa Ginoo through the blood of Jesus Christ. Ours is a great privilege that should not be taken for granted. For granted. Sa tibok biyang sugilanon sa kalibutan, history sa kalibutan, ang tao biya gusto gyud siya nga maduol sa Ginoo. Mao man ning religion. Ang religion paningkamot na sa tao nga mapaduol sa Ginoo. Mao bitaw nay mga rason nga atong mga Israelites nag-sacrifice sila millions of sheep paagasag dugo
na millions of cows, mga baka, pagasag dugo, kung pobre ka, daghan mga langgam, sa una, kuhag dugo, then ang dugo ibutang sa altar. Now, what the blood of those dead animals could never do for them, the blood of Jesus Christ has done for us. Mao na ang dugo ni Jesus Christ. So, mao na ang conclusion sa itong mensahe. I look at these verses and I marvel that God would do all of this just for me. Himo ni sa Ginoo para ni nimo o para kanako. But He did praise His holy name. Our blessings are far greater than the mind could ever begin to comprehend. So ang ako lang pangutana nining kahaponon sa matag usa, luwas ba ka? Luwas ba ka? Are you as close to Him as you need to be? So, mauna ang akong pangutana sa matag usa, ang kinahanglan siguruo nato ang atong salvation. Because ang tanan gihimo na sa Ginoo alang kanimo ug alang kanako. Nindugta mag-ampota. Maha na malungit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong presensya, salamat Amahan, nga ang tanan imo nang gihimo Ginoo alang kanamo. Naglaom mi Lord, nga kining tanan maangko namo Lord, kung kami nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Akong gihangyo ang matag usa, you can nail it down there, you can sit it down there. Pag-iistorya sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo sa iyang nahimo diri kanato, sa iyang sa kaluwasan nga i-provide diri kanato. Akong ipangamuyo nga kani nga mensahe mulugdang gyud ni kinasing-kasing sa matag usa. Let us talk to God this afternoon. Amahan na malungit nun, buhay ng mga Diyos. Ang imong mga anak, Lord, na sa ilang lingkuranan, nagaluhod, o ba nagalingkod, Amahan. Apa nakipaghinabi sila kanimo, Amahan. Ang ipangamuyo kanimo, Ginoo, nga makiling in taon imong igdulong, Lord, alang sa tinguha silang kasing-kasing. Doon ay mga pangayo nilang dagkong mga butang, ihatag kanila, Amahan. Doon ay ipangayo nilang gagmang butang, gagmay butang, ihatag kanila, Amahan. Ang ipangamuyo kanimo, Ginoo, nga niining mga katapusang mga adlaw, liguna, Amahan, among pagtuo diha kanimo. Nga sa kanunay kami, Lord, kanunay gud may magaambahan sa pagdayeg kanimo kanunay. Ug mao ni akong pagampo kanimo, Amahan, nga ikaw nga among Ginoo, magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, nga ikaw nga among Dios, maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, Amahan, ako nangamuyo kanimo, ikaw nga among Dios, nga among Ginoo, magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug muhatag sa matag usa ug kalinaw. Amahan na malungit nun, nangamuyo ko kanimo, Amahan, bisan kadtong mga kauban nimo na sa biyahe, ikaw mag-proteksyon kanila, guys sila o safety, kanunay silang pagbiyahe, Amahan, makauli, usab sila safely. Ako lang ipangamuyo kanimo, Ginoo, nga sa matagpak nga, Amahan, ikaw gyud magauban sa matag usa. Katong wala diri karon, makabalik sila sa sunod Domingo. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo, Amahan, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo nga nawali karon. Amen. I hope and pray na bless sa mensahe. Amen. And nasayod ta nga gihimo na sa Ginoo ang tanan alang sa kaluwasan sa tao. Amen. Once again, salamat kay itong pastor. Karon magawit ta for our last song.
Kaya kung hangyo na matagos sa manindog ta. Okay, we're going to sing Victory in Jesus. Amen. I heard an old story how a Savior came from glory. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. I heard an old story how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save others like me. His of His precious blood that told me that I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is share Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal me. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is share Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 3, I heard about the mansion He has built for me in glory. Amen. And heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing out there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is share Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Once again, daghan kayong salamat sa presensya sa Matagusa. Amen. Pasalamatan nato tong pastor, pasalamatan nato tong pianist, ang Matagusa, pasalamatan nato. And let us continue to pray alang sa Matagusa. Amen. We need your prayers. We need the prayers for our pastor. And don't forget to pray for our sa kaayuhan sa akong igagaw, no? Clarifer Assis para sa iyang complete recovery. Okay? Ato ang idukot ang mga ulo, magamputa. Buhig balaan nga Diyos, makagawam sa tanan. Tag-iya sa langit o sa yuta Diyos nga balaan. Nagkapasalamat kami kanimo, amahan, sa kadaugan sa mong panimbahon karon. Gamay lamang kami, amahan. Bat dayag among kasing-kasing, Lord, alang sa pagdayeg nimo. Salamat, Lord, bisan pa sa pag-bless ka namo gikan sa sinugan nga prayer hantod ni katapusan, amahan. Sa pulong sa Sunday School, sa pulong sa preaching service, salamat, Lord, sa message of salvation. And we pray the Heavenly Father, i-bless ang Matagusa, amahan,
samtang iga-end na mo ning amo ang panimbahon karon. And bless also the practice of the choir, O God. We pray, Heavenly Father, bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay, kalinos, panguna-una. And we pray, O God, panalangini ng matag-usa, O God. I-bless ang panginabuhi sa matag-usa. I-bless ang pag-eskwela sa mga estudyante. And we pray, the Heavenly Father, for everyone's safety, O God. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen.